Council, Father Boy. This question I already asked during the session when we tackled this a few months back. And my question is related to the check and balance mechanism that exists in a negotiated contract. Councilor Perla Zulueta addressed this question in part, but I would like to hear it from you. Before I go there, I want to clarify the relationship of the project consultant and the construction manager. That is your role, is that correct? You are both the project consultant and the project manager. Is that correct? Isa lang yun. Mag-isa lang po yun, di ba? Pag sinabi mong project consultant and project manager. Kasi pag sinabi, yung pag-intindi ko kasi, pag sinabing project consultant, external yung function na yun. Like the determination of cost estimates, siya po gagawa nun. Pero when it comes to the actual construction, sa management ng paggawa, wala na po siyang role doon. Yun po yung pagkakaintindi ko kasi may mga kilala akong contractor na pagtanong. Well, ang kontrata namin ho sa City Hall, kasama ho yung quantity surveying. Ito ho yung estimate. Ang tawag ho namin dito, quantity surveying. Kasama rin ho doon, dito sa aming kontrata, yung supervision ng sa site. Now, we see to it na yung lahat ng in-specify ng architect at naikakapit ng maayos at in accordance with the specifications na inano nila. Yun ang trabaho namin doon. Then, pag nagbibilo yung kontraktor, kami rin ang nag-check nung billing nila kung tama ho ang billing nila kung anong mapasobra. Kinuwento niyo po kanina na yung mga cost estimates nyo nakabase po dun sa mga supplier nyo rin. So, yung malinaw lang po dito, kasi I think that the public doesn't understand the relationship between the city government, the project consultant, and the contractor. Hindi po malinaw kasi I think sa mga napagtanong-tanong ko, at sa mga nakakwentuhan ko, hindi po malinaw. So, yung cost estimates nyo po, you determine that on the basis of your own suppliers. Pero yung mangyayari po niyan, yung contractor, which will be handling the construction, they will have their own separate set of suppliers. You're right. So, po pwede pong bumaba, pwede pong umakyat. Tama ho, pero hindi na ho sila pwede umakyat kasi ceiling na yan eh. Okay, so kung sinabi natin 294, well, hanggang 294 lang sila. Pero pwede kung bumaba sila hanggang 200 kung gusto, kung talagang kaya ho. Paano po kung nagsabi yung contractor? What if the contractor says na we cannot meet that specification based on the price that you have given? Tapos sasabihin po nila, sige, we can meet the price but we cannot meet the specifications. Po pwede po bang mangyari yun? Bago ho naman sila nag-bid, meron ho kami ibinigay na specification sa kanila na dapat sundin. Kung hindi ho available sa country yung specification na ibinigay namin sa kanila, right at the parang clarification meeting, sabihin na kagad nila na hindi available sa Pilipinas yung specification mo. Kung hindi kayo nagsalita, then ibig sabihin nun, yun ang gagamitin nila. This price estimate of 294 million, is there already a contract and has it been signed? Wala pa. Wala pa. Yung aming sinabit, I would like to clarify this. Yung sinabit namin is ABC. Yun yung agency na budgetary cost. Budget cost lang para mag-guide lang ang City Hall government na kung magkano yung kanilang sa credit line. Nyari 294 na. Okay, Mayor, pwede kang humingi ng credit line na 300, pero hindi ibig sabihin nun na uubusin yung 300 million na yun. Base pa rin yan, ang kontrata sa government, I just want to expound this. Ang kontrata sa government, hindi lang sa unit price basis yan. Kung sinabi namin na 20 pieces yan, kailangan 20 pieces yung presyohan nila. Kung dumami pa yung 20 pieces, then yung kung ano man yung dumami na yun is additional work. Pero kung bumaba yun, naging 10 lang ang pepresyohan namin. Hindi yung 20 na binigay nila sa estimate nila.
Ano po ang sunod na proseso? Pagkatapos po ng determination ng ABC na ito, ano po yung susunod? Okay, mangungumpida ngayon ang back ng kontraktor. Ngayon, ang kontraktor is FF Cruz. So, hihingi kami ng quotation sa FF Cruz. Didetalya namin yung ano yung scope of work, ano yung quantity, pepresyo nila. Ang ibinibigay ho namin sa kontraktor ay yung scope of work at saka yung quantity. Wala na akong iba. Sila na magpepresyo natin. So pagkatapos po nila mapresyohan, is that subject to your approval or to the approval of the city government? Ang back na ho ang mag-aano nun. City government na. Pero hindi po bid yun kasi negotiated contract po tayo ngayon, di ba? Pwede mo naman makipag-negotiate kayo doon sa FF Cruz kung meron pa silang maibabaw. Negotiated. Hindi naman po yan. Radek, I know you're not familiar with government rules. May I help out? Hindi si Radek familiar because they're private na sila. Okay, we're talking about the next 294.5 that is supposed to be negotiated. Negotiated procurement based on section 53. Iniya, I'm sure si Radek, are you familiar with all the provisions for a negotiation? Okay, that's why I said, hindi tabala ni Radek. Okay, how did we go about to negotiate with FF Cruz? I mean to think of negotiated procurement. One, si Mayor, nag-meeting kami sa COA, wise. Hasta nagsulat si Nedere na si Mr. Cabahog was present because we wanted to know kung pwede na i-negotiate na lang kahit contiguous ang ginagalan. Because that is the #1 provision where the subject contract is adjacent or contiguous to an ongoing structure. Pwede ma-negotiated procurement. Ang primero, define ano ang contiguous. So, naghambal sila, nag-explicar ang COA, so definitely contiguous, kay unod niya pa na kani, redugang pa elevator, etc., etc. Provided, may requirements na the original contract is the result of a competitive bidding. Competitive bidding, hindi bala? Number 2, the subject contract to be negotiated has similar or related scopes of work. Hindi na makumpleto kung di mo na kumpletuhon to sa second contract. So definitely that is satisfied. It is within the contracting capacity of the contractor. AAA kinanglan mo. So that is also satisfied. The contractor uses the same prices or lower unit prices in the original contract. Definitely, wala nagkaparehas, similar or down, or lower but not higher. May ara na si Rading a computation. Number 5, the amount involved does not exceed the amount of the ongoing contract. 294.5 as against 368. Satisfied. The contractor has no negative slippage. Why sila slippage? Satisfied. Provided further that negotiations are commenced before the expiry of the original contract. The original contract will expire August 10, 2011. So, subong pa lang na-negotiate na. But anong ibuon? Ang rason nga move na is ang Bids and Awards Committee. The Bids and Awards Committee will pass a resolution to negotiate with FF Cruz. Pagbasar nila sinayatan nilang quotation ni Rading, estimates 294.5. O amo ng presyo namon, kung purmi ka po hindi, you cannot go any higher. They just have to agree with that. Daw hindi ka man mo-expect mapanubo sila na. Okay, so once gani na ma-approve na nila, maambalagpak, i-award na, pasar kami resolution, negotiated procurement with FF Cruz. Mahatang din si Mayor, notice of award sa FF Cruz. That's how it goes. Kagway pa na nakalapot sumong. Okay? I'm just helping the people at familiar, right?